Okay. Totoo ba talaga na tinawag ni Rolando Gabriel D ang ating pong MMA champ na bading umano itong si Eman Bacosa Pacquiao? Naku, manggagalaiti yung mga fans ni Eman Bacosa Pacquiao. At ako, usually hindi ako basta-basta naniniwala sa ganyan eh. Pero pag si Sports Talk PH nagbalita na rin, Rolando, bading ka ba nakasulat dito? Napapaisip ako. Pero sasabihin ko sa inyo may isang bagay po na siguro nakalimutan ni Rolando D. At ako magbibigay din ako dito kay Rolando D ng opinion. Plus, isa pa pong pag-uusapan natin ay ito pong laban po ni Yukinori Uguni, ang dati pong kalaban ni John Riel Casimero na makakalaban ngayon ni Marlon Tapales April 3 at sasabihin ko sa inyo ang expectations ko dito. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, isang magandang araw po sa inyo lahat. Pausulod pa ako, Sport Number 1 Independent Sports Voice dito sa Pilipinas. Mainit na usapan, Rolando Gabriel D. Unang-una sa lahat, itong si Gab, matagal na natin itong kilala. No? Sa local scene pa lang siya lumalaban, sa UFC, talagang sa PXC din yata, lumaban din to. Isa na to sa paborito kong local MMA fighter kasi maangas, magaling, matapang. Siyempre, although he doesn't need the name of his father, he can stand on his own. I mean, he is already a legend in his own right. So, for us to comment about his opinion, siyempre, yeah, may karapatan niya, maraming alam yan. Pero there's something, Rolando D, that you do not know about this. And I think si Rolando D kasi minsan aminado naman siya and I'm following him. Actually, entertain ako sa kanya. There's a lot of things that he says online that are controversial. It doesn't always, hindi kami laging pareho ng opinion. Pero nonetheless, that's why I think he's a good character in the local scene, whether boxing, sports in general. No, talagang maraming pag-usapan sa content niya. But again, at least he back it up pag binatrash talk niya yung mga kalaban niya. Pero dito, Rolando, ang pagkakasabi sa akin, ito daw, dahil daw dito, uh, I'll try to reach out to Rolando D soon. But not because of this, because this is petty, no? Kaya lang naman natin ito pinag-uusapan. Siyempre, alam ko naman na gusto nyo rin ng chismis eh. Nakikichismis nila. Biruin mo, The Scoop. Nung nakita ko sa The Scoop, lumalabas kasi sa akin, hindi dahil sa nagpapalo ko sa chismisan, ano? Hindi ko nga binabalitan. Dahil yung balita kay Emma Bacosa ngayon, hindi ko masyado nababalita kasi hindi na po boxing. Pag medyo related lang. Gaya nito, medyo kumunik kay Rolando D. So, pag-usapan natin. Parang ito yata, no? Nag-comment yata, nag-post yata itong si Ewan Bacosa na I can fight 100 man who wants you, but I can fight a guy who you want. Naku, teka na. Ano ibig sabihin nito? Lumabas ito nung parang ang assumption ko dahil nga may shooting na ngayon si Ewan Bacosa, parang merong karibal. Parang kaya niya lumaban ng 100 na tao pero yung mahal mo hindi ko kayang kalabanin. Naku naman, napaka-dramatic naman ni Eman. Artistang artista na talaga. Yan ang hindi siguro na-recognize nito ni Rolando. Rolando, alam mo ba nung in-interview ko to, kailangan ko pa rin magpaalam sa GMA Sparkle. And everything that they do, for sure, right now, on social media, lahat yan may dahilan. Kasi manage na siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Not just in showbiz, but as a whole. So, yun naman talaga, gumagawa ng intriga, gumagawa. Tsaka, ang mga artista, ganyan talaga. Ang daming artista na lalaki na pagkamalang, alam mo na, malambot, kasi kasama yan sa mga role nila. So, they have to be flexible. Sa akin lang siguro, baka nakalimutan, baka naman alam mo, sa boxing, mga nagpapahype. Sa celebrity, pa-intriga. But I don't have any further comments. Paalala ko lang kay Rolando na artista na yan bro. Hindi lang yung boxing. Artista yan. Ngayon, hindi siguro maganda sa mga, kasi talagang ano to si Rolando di parang alpha male talaga to eh. So, yung mga ganyan na ano, parang hindi ubra sa kanya eh. Buti na lang babae anak niya. Pag lalaki, siguradong maskulado ngayon. But anyway, I leave it there. And
may laban din to kay si Rolando D, no? Soon, abangan po natin yan. Siguro, gagawin ko na yung matagal ko ng plano na puntahan kita, Rolando D, dyan sa iyong gym. Ma-interview ta dyan. Anyway, pag-usapan naman natin ito si Marlon Tapales versus Yukinori Oguni. So, Yukinori Oguni, nakilala natin siya dahil nakalaban siya ng ating idol na si Jandel Casimero. At ngayon, makakalaban naman niya si Marlon Tapales. So 10 rounds, April 3 sa Korakuen Hall sa Japan po yan. 37 years old na po itong si Yukinori Oguni. Marlon Tapales is 34 years old. So mahaba ito si Oguni, 5'7", and 5'4" itong si Marlon Tapales. And if you could see the record of both of the fighters, since Naoya Inoue, naka-4 na laro itong si Marlon Tapales. I wouldn't say high level yung mga nakalaban niya. Hindi niya po ka-level yan. That's just being honest. But again, he is highly rated at nasubukan na naman natin si Marlon Tapales kung gaano kagaling eh. So, napakagaling nitong boksingero na ito at sa tingin ko, given a chance to fight for a world title, he will always get a chance. Ang daming nagsabi ng talagang magaling. And ako mismo, alam ko na magaling. Ngayon, ang mga kalaban niya, itong nakalaban ni General Casimero, no, na nag-comeback ito eh. So, from this one, to Jan Estrada, napanood ko to. Hindi masyado magandang laban pero lumaban siya kay Morata, natalo siya. Bumalik na naman siya sa isang activity. So if you look at this, ayan natalo siya dito. Title shot. And then itong Luwang Pon. So ang masasabi ko lang dito, I still believe that Marlon Tapales is level above than Yukinori Oguni. Just like I believe that Casimero is level above than Yukinori Oguni when they fought. Okay, so my expectation on this one is that Marlon Tapales is going to knock out Yukinori Oguni. Now, there will be a lot of comparison. Malamang, i-compare si Marlon Tapales kay Yukinori Oguni and vice versa kay Casimero, I mean. So, I think, I don't see any pressure, but I believe Marlon Tapales, especially fighting in Japan, every one of us, talagang mahirap sinasabi na lumaban sa Japan. So, I expect Marlon Tapales to knock out Yukinori Oguni. Yung mga talo niya, kay Ngitumba, na tinalo lang yan ni General Casimero, no? Tapos ito. So, knockout. Marlon Tapales is one of the best fighters that I saw locally. And that's not hyping. Meron talaga siyang kakaibang galing at saka bilis at saka lakas ito si Marlon Tapales. So, I believe mananakaut niya yan sa Japan. And hindi may iwasan i-compare yan sa laban niya kay Casimero. Kasi yung kay Casimero, yung nangyari, nagkauntugan na, if I remember it correctly. So, anyway guys, that's our update for this video. Let me know what you think about the Eman Bacosa celebrity, yung celebrity, ano niya ngayon, tawag dito, image, and of course, Marlon Tapales versus Yukinori Oguni. Do you believe, and do you have the same prediction as I do, that Marlon Tapales is gonna knock out Yukinori Oguni? Let me know in the comment section, guys.